Hindi pa tuloy ang Carmageddon ngayon sa Metro Manila pero may patikim na ng bumper-to-bumper na traffic habang papalapit ang holiday rush. Nakatutok si Dano Tingkungko. Araw ng linggo ngayon at hindi naman sahod weekend para sa karamihan. Pero tanghali pa lang kanina, mabagal na ang daloy ng trapiko sa maraming bahagi ng EDSA. Kapansin-pansin ito lalo sa mga lugar na malapit sa mga mall. Tulad na lang sa EDSA North Avenue, Cubao, Ortigas at Shaw Boulevard. Masasabi na bang Carmageddon na? Kung MMDA ang tatanungin, bahagi na ang pagbigat na ito ng karaniwang pagbigat tuwing Burr months. Pero ang tunay na sinasabing Carmageddon, unang linggo ng Disyembre pa raw talaga mararamdaman. Sabi ng MMDA, nakatali karaniwan ang bigat ng trapiko sa kung kailan natatanggap ng mga empleyado ang kanilang mga bonus. We have to consider also yung season yung budget season ng mga tao. Normally, yung mga 13-month pay, Christmas bonuses, it does not come as early as November, mid of November or end of November. Yung iba dyan pumapasok first week of December, second week of December. So the peak of the Carmageddon or the heavy traffic rush for the Christmas, definitely it will start or mas mararamdaman natin ito by December first week. Ang average daily vehicle volume sa EDSA na nasa 200 to 250,000, lumulobo tuwing holiday rush ng hanggang 380 to 400,000 kada araw. At dahil taon-taon naman daw talagang nangyayari ito, maaga pa lang daw may mga paghahanda ng ginawa ang MMDA. Bukod sa clearing operations, lalo sa mabuhay lanes at national roads, adjusted ang mall hours na ngayon ay 11 a.m. hanggang 11 p.m. In-extend natin yung opening time nila, adjusted to 11 in the morning. So magkakaroon ng segregation ng mga pagpasok ng tao, especially the employees ng mga mall operators natin. Distributed yung magiging volume ng sasakyan at volume ng mga tao na gustong pumunta sa mall because they don't have to rush just because magko-closing na yung mall ng 9 p.m. Nilimitahan din ang oras ng delivery sa mga mall na mula 11 p.m. hanggang 5 a.m. puwera sa pagkain at perishable items. Tuwing weekend lang din pwede ang mga mall-wide sale. Kung may mga paandar naman ng mga mall, kailangan nila magsumite ng traffic management plan sa MMDA 2 linggo bago ang event o promotion. Suspendido rin ang lahat ng excavation work sa Metro Manila at mga karatig lungsod. Extended din ang shift ng traffic enforcers. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkungko, nakatutok 24 oras. Nagpuputukang kawad ang bumulaga sa bahay ng Santa Maria, Bulacan. 12 pamilya naman ang nawala ng bahay sa sunog sa Olongapo City. Ang mga sunog sa probinsya, sa pagtutok ni Chino Gaston. Nangangalit na apoy ang bumalot sa 3 paupahan sa barangay Pag-asa sa Olongapo City. 12 pamilya ang nawalan ng tirahan. Inabot ng 1 oras ang sunog na inaalam pa ang pinagmulan at ang halaga ng pinsala. Walang nasugatan sa insidente. Malayo pa ang bagong taon pero nagpuputukan na sa bahaging ito sa barangay Pulong Buhangin, Santa Maria, Bulacan dahil sa mga nagkikislapang kawad. Tanaw rin ng maitim na usok mula sa sunog. Inaalam pa ng otoridad ang sanhi ng apoy. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston, nakatutok 24 oras. Masakit pa rin para kay Gemma ang pagpanaw ng kanyang 1 taong gulang na anak na si Princess noong 1 buwan dahil sa dengue. Hindi namin naramdam na may sakit talaga siya. Kasi malakas siya eh. Pasigla, tapos naglaro pa. Bilo siya, humakap sa akin. Yun na pala yung umpisa niya. Nagsuka siya. Tapos nagsisure. Kahit pa dinala sa ospital si Princess, hindi na bumuti ang kanyang lagay. Na-ospital din itong Setyembre dahil sa dengue ang 10 taong gulang na si Prince. 3 days siyang nilalagnat. Tapos sabi ko nadadali na namin sa ospital. Kasi nga nangihina na po siya, nanginginig na po yung mga katawan niya. Tapos sumasakit na yung binti at saka yung mga paa niya. Severe o malala na pala ang dengue ni Prince, sabi ng mga doktor. Bumuti ang pakiramdam niya pagkatapos ng 1 linggo sa ospital. Hindi kaya ng dibdib ko na makita ulit yung ganun na sitwasyon. Sina Gemma at Prince, taga-barangay Batasan Hills, na ayon sa Quezon City LGU ay may pinakamaraming kaso ng dengue sa lungsod ngayong taon. 857 ang nagkasakit sa barangay mula January hanggang November 20. 4 sa kanila ang namatay. Sa buong Quezon City, mahigit 10,000 ang nagka-dengue mula
Enero kabilang ang 44 na nasawi. Pinakamarami sa mga tinamaan, mga batang edad 1 hanggang 10. Ang problema sa Batasan Hills, may mga naiipong tubig na pinamumugaran ng mga lamok. Ang mga ginagawa po namin sa search and destroy, yung pong mga gulong na nasa bubong na tinatamaan ng tubig ulan. So yun po ay tinatanggal namin lahat yun. So yung mga drum po na nakikita namin ng kitikite, tinotobo namin yun at tina-advise namin sa mga constituent namin. Susi sa pagsugpo sa dengue ang malinis na paligid at protektadong katawan laban sa kagat ng lamok. Dapat din magpadoktor agad kapag nakaramdam ng sintomas gaya ng lagnat, panghihina, pantal, pagsusuka at pagdurugo ng gilagid. Sa buong bansa, ayon sa DOH, may pagbaba ng mga kaso ng dengue bago ang mga linggong nanalasa ang mga bagyong Tino at Uwan na nagpabaha sa maraming lugar. Wala pa tayong datos dun sa mismong mga linggo na nakaraan na si Tino sa si Uwan. Kaya patuloy pa rin tayo nagtatala. Wala pa tayong mga reports na nagsitaasan ang ating dengue. Patuloy pa raw nangangalap ng datos ang DOH at nagbabalang huwag maging kampante dahil inaasahan pa rin ang mga ulan hanggang matapos ang taon. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, Nakatutok, 24 Oras.